Hello mga kabaz! May mainit na issue na naman tayong pag-uusapan. Siyempre, di tayo papahuli. Ang topic ngayon, ang personal trip ni VP Sara Duterte papuntang Australia at ang ingay ng ilang vloggers at palace official gaya ni Yusek Claire Castro. Tara, pag-usapan na natin. So let's lay down the facts. Pumunta si VP Sara sa Australia. Sabi niya, personal trip yon. At sumama siya sa rally na Free Duterte Now para suportahan ang tatay niyang si dating Pangulong Duterte na nakakulong ngayon sa ICC. At partner, hindi ito official state visit. Wala rin siyang ginamit na pondo ng OVP. Panoorin natin ang sinabi mismo ni VP Sara Duterte. Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng, this is the state of the nation. So, ilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. Ang linaw naman ang sinabi ni VP partner. Personal trip, ibig sabihin, ay galing sa sarili niyang bulsa ang lahat. Pero hindi ibig sabihin na porket personal, namamasyal lang siya. Nagtatrabaho pa rin ang ating VP. Tama ka dyan, partner. Isa pa, kung ibang politiko ito, panigurado tahimik lang ang mga tao. Pero dahil Duterte ang apelido, binabatikos agad nila. Isa na dyan si Yusek Claire Castro. Panoorin natin ang sinabi ni Yusek Claire mismo. Dahil maliwanag po sa ulat na personal trip ang ginawa po niya. At hindi natin kino-question. Ang sabi po natin noong nakaraan ay it's her choice. Kung dyan po siya abala sa kanyang private or personal trips with her family. Pero hindi po niya kasi ibinunyag na gagawa siya di umano ng official functions. Magiging magkaiba po yun kung ang sinabi niya po kahit po sa inyo, sa media, na personal trip, pero meron po pala siyang gagawing official functions. Kasi magkakaroon po dito ng ethical and accountability concerns. Since siya po ay medyo emosyonal, kahapon yata po yun, nabanggit niya nga po na hindi lang ito personal trip. So, ang tanong natin, kung hindi to personal trip, sana ay naging tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia at hindi naman ito tutulan ng administrasyon. At ginamit niya ang OVP Facebook. Ito ay parte ng gobyerno pero pang personal trip. So magkakaroon po talaga ng confusion, conflict of interest. At ngayon, na inamin niya, sinabi niya na siya ay nagtatrabaho bilang vice-presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang mag-ulat sa bayan. Ano ang ginawa niya sa Australia? Ano ang naging resulta ng kanyang official function sa pagganap sa kanyang official functions sa Australia? At kailangan din niya pong iulat sa taong bayan kung sino yung mga kasama niya at kung lahat ba ng kasama niya ay pinondohan lamang niya. Kasi po, naging official functions ang sabi niya.
talagang kailangan niya na pong magulat. Kung private or personal trip po yan, hindi naman po talaga kinakailangan niyang iulat kung anong ginawa niya. So, dapat may result po na maganda sa bansa yung kanyang paglakbay o kanyang mga paglalakbay sa iba't ibang bansa. Kaya, muli, bayan o sarili? Tanong yan ni General Luna. Halatang gusto niyang ikahon si VP. Pinipilit niya na dapat isa lang. Gusto niya ipilit na hindi pwedeng sabihin ni VP na personal at the same time, nagtatrabaho pa rin. So pag sinabi ni VP na personal lang, sunod niyang ipapahid ay hindi nagtatrabaho ang ating VP. Kapag naman official trip ang sasabihin ng ating VP, para lang idiin na nagtatrabaho nga talaga, sunod niyang ipapahid ay pera ng taong bayan ang ginamit at hindi galing talaga sa sariling bulsa ng ating VP. Tama, partner. Akala niya naman ay uubra ang mga pang-twist niya. Yes, partner. Miski yung mismong pagsasalita ni VP ay tinwist niya. Sinabihan niyang emotional raw si VP Sara. Eto, partner, panoorin natin. Okay po, nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Never speak out of anger. Ay, kitang-kita naman natin na hindi emotional si VP Sara. Tumatawa pa nga ito, partner. At alam naman natin, partner, kung ano ang itsura ni VP Sara pag galit o emotional. Alam nating lahat yan. Yes? Mas akma pa nga sa kanya, partner, yung sinasabi niya. Dahil halos si VP o ang mga Duterte lagi ang topic niya sa mga vlog niya. Sa mga vlogs niya, siya ang emotional lagi at out of anger ang mga sinasabi niya. Kaya nga miski ang press briefing niya ay ginawa niyang press backstab. Ginawa niyang plataforma para sa propaganda niya laban sa mga Duterte. Kayo mga kabaz, ano ang masasabi ninyo sa issue na ito? Let us know sa comment section kung ano ang take niyo about dito mga kabuzz. Hanggang sa susunod uli mga kabaz. Bye guys!